ang kalusugan ng mga mata. Iwasan ang maagang paglabo ng paningin. Optin, klaro ba? Time for a makeover. When hair is dry, mukhang walis. Sunsilk Conditioner with Nutri-Vitamin technology makes dry hair smoother in just 5 washes. Goodbye, walis hair. Hello, softer, smoother hair. Smoother hair in just 5 washes. Gising. Gyms Me 5! Mapapa-high five ka sa sarap ng Gyms 5-in-1 Coffee Mix. Your healthy coffee with agaricus mushroom and ginseng. Gyms Me 5! Gyms 5-in-1 Coffee. Gyms Me 5. Mas masarap ang inyong gising kasama ang unang hirit at Gyms 3+1. Pagbabalik ang unang balita, mga igan huli sa CCTV ang paggaan ng 2 kotse sa isang intersection sa Pasig. May live report si Lavan Yuver. Love! Maraming salamat, Igan. No? Ang una at dapat nating tandaan pag tayo po'y nagbabiyahe sa kalsada, kailangan mong sa isip natin na kailangan nating magbigay sa iba pang mga motorista dahil isa po ito sa susi para makaiwas po sa disgrasya. Gaya na lamang nitong inyong mapapanood sa CCTV. Importante po lalo sa open area na walang traffic light ang magbigayan. Nitong 19 ng Hunyo, alas 7:30 ng umaga, 2 kotse ang nagkasagian sa intersection ng F. Ortigas Jr. Avenue, corner Sapphire Road. Mapapansin po na approaching sa intersection ang 2 kotse. Sa bandang itaas naman po, ang kotse kasabayang taxi ay tinatahak ang F. Ortigas Jr. Avenue, samantalang isang kotse naman na nasa kaliwa ay galing po ng Sapphire Road. Sa bandang itaas, ang kotse kasabay ng taxi ay parehong mabilis po ang nasabing sasakyan, kung kaya't nahagip ang bumper ng kotse na nasa itaas nung kotse pong galing sa kaliwa. Nagtamo ng galos at nasira ang plaka ng 2 nasabing sasakyan at kinalauna naman nagkaareglohan na lamang po ang 2 kampo. At yan muna ang aking update mula dito sa Makati. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Lavan Yuver. Sa ibang balita naman, naabot sa 500 estudyante ang nagsisiksikan ngayon sa isang covered gym sa Urbistondo, Pangasinan para doon magklase. Hirap tuloy magturo ang kanilang mga guro dahil sa kanilang kalagayan. May live report si Hasmin Gabriel ng GMA Dagupan. Hasmin? Rhea Minado ang pamunuan ng Urbistondo Integrated School sa hirap na kanilang nararanasan dito sa Integrated Gymnasium. Nasa 500 kasi yung bilang ng mga mag-aaral na araw-araw nagsisiksikang nagkaklase dito. Nagkakasya sa gym na ito sa Urbistondo Integrated School ang may 500 mag-aaral sa Urbistondo, Pangasinan. 5 section sa grade 4 at 4 na section naman sa grade 3 ang sabay-sabay na nag-aaral dito. Bawat klase, nasa 50 mga mag-aaral na naka-enroll. Talagang gustong-gusto kong huwag sila diyang magklase kasi affected talaga ang klase. Just imagine yung sasakyan lang na uugong-ugong dyan, talagang affected ang klase. Yung pag-aaral ng bata is hindi talaga maganda. Tanging ang mga blackboard na ito nagsisilbing dibisyon ng bawat klase. Daing ng mga guro, kapag malakas ang ulan, hindi naman sila nagkakaintindihan ng mga mag-aaral. Bukod naman sa ingay ng mga mag-aaral, maingay din daw sa paligid ng gym dahil tabi lang ito ng kalsada, kaya't kaliwat ka na ng pagdaan ng mga sasakyan. Bagay na nakaka-apekto sa konsentrasyon ng mga mag-aaral sa klase. Pag-concentrate ka ba? Hindi po. Bakit? Mahirap. Bakit mahirap? Anong pakiramdam mo? Maingay. Ay, napakahirap po, ma'am. Pag ganito pong sitwasyon, ang mga bata hindi po masyadong nakakapag-aral. Hindi po namin maibigay lahat ang kanilang kailangan kasi nga po sobrang ingay. Sobrang magulo yung mga bata, lalo na pag ganito ang pagtag-ulan. Paliwanag ng prinsipal, mahigit 1 taon na nila itong nararanasan. Wala umano silang magawa dahil wala naman umanong ibang classroom o gusali na maaaring paglagyan sa mga mag-aaral.
Panawagan ng pamunuan ng Orbistondo Integrated School sa DepEd, ganoon din sa local government unit na madaliin na yung replacement o di kaya construction ng panibagong school building o kahit na classroom man lamang nang sa ganoon mai-transfer na kaagad yung mga pupil dito sa Integrated Gymnasium at magkaroon na sila ng maayos na pag-aaral. Right, maraming salamat. Atin mo ng mga pinakahuling kaganapan dito sa Orbistondo, Pangasinan. Maraming salamat, Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Libo-libong basketball fans dumagsa para makiisa sa victory celebration ng bagong NBA champions sa Miami Heat. Sa panguna ni LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh, ipinagdiwang ng Miami ang ikalawang NBA championship ng koponan. Walang patid ang hiyawan ng fans. Kasabay nito, pinasalamatan ng mga player ang kanilang fans sa walang sawang suporta. Tinalo po ng Miami ang Oklahoma City Thunder sa katatapos lang na championship series. Si James ang itinanghal na season at finals MVP. Good morning mga kapuso, mula po dito sa Broadway Avenue, Quezon City. Ihatid po namin sa inyo ang unang chika natin ngayong Tuesday morning. Claudine Barreto napaiyak dahil sa critical na kondisyon ngayon ng kanyang itinuturing na ama sa showbiz na si Dolphy. Umaasa po ang aktres na bubuti pa ang lagay ng Comedy King. Narito ang report ni Nelson Canlas. Hindi ko nga alam saan ko makukuha yung strength na pumunta dun sa ospital eh. Ayoko makita siyang gano'n, parang... Ewan ko. Hindi napigilan ni Claudine Barreto ang maging emosyonal ng aming pag-usapan ng kalagayan ng King of Comedy na si Dolphy. Isa si Claudine sa anak ni Pidol sa comedy sitcom na Home Along the Riles noong 1990s. Ninong din niya si Dolphy sa kanyang kasal. Ayon sa aktres, isa raw si Dolphy sa mga pinakamalapit sa kanya sa showbiz. Kaya nang lumabas ang balitang critical na ang kondisyon ng Comedy King, matinding kalungkutan ang nararamdaman ng aktres. Depressed. I felt helpless kasi nagkaroon ako ng allergic rhinitis and tonsillitis. So, hindi ako pwedeng pumunta sa ospital kasi nakakahawa ako. Hindi ako makapunta sa ospital para makita si tatay. 13 years old daw si Claudine nang unang makatrabaho ang Comedy King at tumagal hanggang magdalaga siya. Maalaga at parang bunso raw kung ituring ni Pidol si Claudine. At hindi raw malilimutan ng aktres kung paano siya ginabayan ng kanyang tatay Dolphy noong 2002, ang panahon na dumaan siya sa matinding intriga. Ito ang taon na namatay ang dating boyfriend ni Claudine na si Rico Yan. Parang isang ama, hindi raw siya iniwan ni Mang Dolphy sa gitna ng mga pagsubok. Umaasa si Claudine, bubuti ang lagay ng kanyang tatay-tatayan sa showbiz. Plano na raw niyang dumalaw sa ospital sa susunod na mga araw. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. Magbabalik pa po ako with more for Morning Chikahan, so stay tuned. At ang hirit namin mamaya, truck na may kargang mga case ng soft drinks. Bumangga sa 2 poste ng kuryente sa Quezon City. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Napabalita po kahapon ang pagsabog ng isang 6-wheeler truck na may kargang liquefied petroleum gas o LPG sa kahabaan ng SLEX sa Sucat, Parañaque. Para makaiwas sa mga sakunang tulad dito, ano nga ba ang mga panuntunang dapat sinusunod ng mga motorista? Yan ang pag-uusapan natin kasama si Attorney James Jacob, Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Good morning po, Attorney. Good morning, Susan. Yan, siguro nabalitaan nyo naman po, no? Sino ba yung pangunahing namamahala sa pagpapatupad po ng mga panuntunan para sa mga public trucks o cargo vehicles gaya po nitong nangyayari dyan sa, na-involved dyan sa SLEX? Dalawa pong klase sila, no? May mga trucks na gamit lang nung may-ari para sa sarili niyang negosyo. Yun po ay hindi kumukuha sa amin ng prangkisa. Okay, Pero pagka yung pong truck ay pinauupahan niya sa iba para mag-deliver o magkarga ng kargamentong hindi kanya, siya po ay kailangan kumuha ng prangkisa sa amin. Kami po yung may ayun kami yung agency na nagre-regulate. So doon sa plaka makikita mo kung green plate siya or yellow plate. Pag yellow plate, under your agency. So ano yung mga panuntunan na dapat bang sinusunod ng mga public trucks? So mga cargo vehicles kapag sila ay bumibiyahe para makaiwas sa mga aksidente. Gaya nga po nito, may mga sakay siya mga LPG tank.
Well, gaya po ng ibang public utility vehicles, kailangan po lagi siyang roadworthy, properly maintained. Meron po siyang dapat na dalang fire extinguisher. Totoo din po ito sa mga bus. At in very general terms, required po sila na maglagay ng mga safety measures para yung kanilang kargamento ay hindi makaperwisyo o makapinsala sa iba, lalo na kung mayroong aksidente. Oo, lalo na yung gano'n, sakay nila, mga LPG, di ba? Nandoon yung possibility talaga na sumabog. So, sa kaso po nung nagliyab na truck na may kargang LPG kahapon, sino yung posibleng managot at maaari maging parusa? Oo. Kung yun po ay truck for hire, meaning kailangan niyang kumuha ng prangkisa at meron po siyang prangkisa, pwede po namin isuspindi or ikansila yung kanyang prangkisa kung nagkaroon ng kapabayaan o pagkukulang sa parte ng operator or ng driver. Pero po pagka wala siyang prangkisa at hindi niya kailangan yon dahil for private use sa business ng may-ari, meron pa rin po siyang pananagutan sa ating batas kasi ang sabi po ng ating batas, kailangan ay may extraordinary diligence tayo pag tayo ay common carrier or namamasada or pinapaupahan yung ating sasakyan. Liable po tayo for damages at yung driver po kung reckless siya, may criminal liability din po yun. So sabi nga nung Skyway, parang gusto nilang kasuhan ng damage to property, di ba? Opo. So, kailangan malaman pala natin talaga kung green plate siya or yellow plate. Opo, para lang sa jurisdiction kung either sa amin or sa regular. Okay, so maraming salamat. Konti paalala po sa ating mga biyahero, kung sila ay magbibiyahe ng LPG at iba pang delikadong kargamento, ano dapat nilang tandaan? Well, dalawang bagay lang po palagi. Mag-iingat po, doble ingat sa pagdadrive at lagi pong dapat properly maintain yung ating sasakyan. Yung pong mga reglamento, yung traffic rules, yung LTFRB rules, hindi po yan nandyan para lang sa kung anong purpose, kundi yung po ay para sa kaligtasan. Hindi lang po natin, tayong mga nasa sasakyan, kundi po yung mga third parties, yung pong dinadaanan natin, yung mga tumatawid sa kalsada. Yung mga nakakasabay nilang mga motorista din. Okay, so maraming salamat po, Attorney James Sacobsio po, Chairman ng LTFRB. Mga kapuso, ilan lamang po ito sa mga bagay na dapat nating isaalang-alang para masigurong ligtas tayo sa kalsada at lagi tayong malayo sa disgrasya. Okay, magbabalik po ang unang hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Saan naman po tayo pupunta, sir? Sa World Hotel. Sa dami-dami pa naman ang lugar, ba't doon pa? Kapag